Mainit ang sikat ng araw pagbalik namin sa aming mundo, pero kakaiba ang liwanag nito. Para bang may pagod, may lungkot na nakahalo sa bawat sinag. Nasa baybayin kami ng Iluminara, ang mismong lugar kung saan unang nag-cruise ang aming mga landas. Ito nga ang mundong iniwan namin, pero hindi na ito ang tahanang kilala namin. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, ramdam ko ang mga matang nakatingin. Naririnig ang mga bulong na tila mga bubuyog na umiikot sa aking tainga. Sabi nila, nakita si Lira na kausap ang pinagmulan. May dala daw siyang marka ng dilim. Siya ang dahilan ng pagbitak ng langit kagabi. Bawat salita parang maliit na patalim. Napahinto ako. Hindi ko kailangang lumingon para malaman na ang mga tingin na iyon ay hindi na paghanga, kundi pagdududa. Pagdating namin sa bayan, isang malaking pagtitipon ang sumalubong sa amin. Nahati ang mga tao sa dalawa, magkaharap na tila mga hukbong handa ng maglaban. Sa isang panig, ang mga tagapagsulong ng liwanag, may hawak na mga sulo at taimtim na nagdarasal. Sa kabila naman, ang mga tagatanggap ng dilim, mga taong naniniwalang dapat yakapin ang pagbabago, kahit ano paman ang anyo nito. Ang dilim ay panganib. Dapat nating palayasin ang sinumang humahawak nito. Sigaw ng isa mula sa grupo ng liwanag. Hindi lahat ng dilim ay masama. Hindi ba't sa gabi tayo nakapapagpahinga? Tugon naman ng isa mula sa kabilang panig. Umigting ang tensyon. Para kang nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. At sa kasagsagan ng kanilang pagtatalo, isang tao mula sa tagapagsulong ng liwanag ang nakakita sa marka sa aking dibdib. Itinuro niya ako, at ang kanyang daliri ay parang isang hatol. Ayon, siya ang babaeng hinipo ng dilim. Biglang tumahimik ang lahat. Ang lahat ng mata na kanina'y nagbabangayan ay sabay-sabay na napako sa akin. Pakiramdam ko, hinihintay na lang nila ang senyales para sugurin ako. Bago pa man sila makalapit, mabilis na humakbang si Ryan sa harapan ko. Mahigpit ang hawak sa kanyang sibat. Ang katawan niya'y isang pader sa pagitan ko at ng galit nila. Sino man ang lumapit kay Lira ng may galit, dadaan muna sa akin. Kalmado ang boses niya, pero sa loob nito may nakatagong bagyo. Pero tinapik siya ni Solene sa balikat. Huwag muna, Ryan. Hindi tayo narito para makipag-away. Huminga ako ng malalim. Tama si Solene. Kailangan kong magsalita. Kailangan nilang marinig ang katotohanan mula sa akin. Hindi ako kalaban, sabi ko. Hindi malakas, pero sapat para marinig ng lahat. Ang bawat salita ay maingat kong binitiwan, umaasang tatagos ito sa kanilang takot. Hindi ako napili para maging tagapagdala ng dilim o tagasunod ng liwanag. Sa gilid, nakita ko ang banayad na pagngiti ni Mira. Tahimik lang siya, pero ang tingin niya ay nagsasabing nagtitiwala siya sa akin. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Nakita ko ang dalawang panig, paliwanag ko. At ang katotohanan ay ito. Hindi dapat maglaban ang liwanag at dilim. Pareho silang bahagi ng mundong ito. Pareho silang kailangan. Isang tinig mula sa karamihan ang nagtanong, puno ng pagkalito. Kung ganoon, ano ka? Hindi ako sumagot agad. Hinawakan ko ang talim ng aking espada. Hindi para gamitin ito, kundi para alalahanin ang dahilan kung bakit ako ang napili. Ang lahat ng pinagdaanan namin, ang sakripisyo, ang pag-asa. Ako ang magiging tulay. Sa sandaling iyon, ang marka sa aking dibdib ay biglang nagliwanag. Pero hindi ito puti. At hindi rin ito itim. Isa itong banayad na pilak na kulay, gaya ng buwan na namamagitan sa araw at sa gabi. Isang liwanag na hindi nag-aalis ng dilim, kundi nagbibigay dito ng kahulugan. Nagsimulang humupa ang galit sa mga mata ng mga tao. Napalitan ito ng pagtataka. Pero bago pa man tuluyang manaig ang kapayapaan, isang malakas na dagundong ang bumiyak sa langit. Crack! Napatingala kaming lahat. Sa kalangitan, isang bitak ang unti-unting bumubuka. Isang sugat na lumalawak sa bawat segundo. At mula roon,
bumuhos ang mga bituin na parang mga luha. Nagsisimula na, bulong ni Ravel sa tabi ko. Sa dulo ng bitak na iyon, isang dambuhalang mata na kulay asul na apoy ang dahan-dahang nagbukas. At isang tinig, malayo pero malinaw, ang umalingaw-ngaw sa hangin, tinatawag ang pangalan ko. Lira, oras na. Hindi ito sigaw ng galit. Ito ay isang paanyaya. Ang mundo ay muling huminga. Isang hininga ng pinaghalong takot at pag-asa. Dahil ang hapon sa baybayin ng Iluminara ay nagiging saksi sa pagsisimula ng eclipse. Mabilis ang mga pangyayari. Ramdam namin ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga alon ay bumibilis, sumasabay sa kabog ng aming mga dibdib. Nagmamadaling umalis ang mga tao, pero may ilan pa ring natigilan, nakatitig sa langit, hindi makapaniwala sa nakikita. Marami pa ring tao rito, sabi ko sa grupo. Kung may umatake, sila ang unang mapapahamak. Kailangan natin silang ilikas. Ngayon na, mabilis na tugon ni Ravel. Hayaan ninyo ako, sabi ni Solena. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang liwanag na parang buwan ang gumabay sa mga tao papalayo sa dalampasigan. Si Mira naman ay gumamit ng mahinang hangin para itulak sila sa ligtas na direksyon. Dito po, sundan ang liwanag, sigaw ni Solena. Habang unti-unting nababawasan ang mga sibilyan, 3 anino ang bumaba mula sa bitak sa langit. Mga nilalang na gawa sa usok at bituin, may mahahabang braso na parang mga sibat. Ito ang mga astral wraith, paliwanag ni Ravel. Mga tagasubok ng eclipse. Kung matatalo nila tayo, ang bayang ito ang magiging unang kuta ng dilim. Kung ganoon, kailangan natin silang pigilan dito pa lang, matatag kong sabi. Ano ang plano? Tri-point spear formation, mabilis na sabi ni Ryan. Lira, ikaw ang spear tip, ang dulo ng sibat. Harapin mo ang una. Kami ni Ravel ang mga pakpak sa magkabilang gilid. Solen, Mira, kayo ang suporta sa likod. Tumango kami. Ito na iyon. Bumaba ang unang wraith sa harapan ko. Hindi ako nag-atubili. Sumugod ako kasabay ng 2 kong pakpak. Ang hampas ng aking espada ay lumikha ng pagsabog ng liwanag at anino, at napaatras ang wraith. Sa kanan ko, nagpakawala si Ravel ng berdeng enerhiya na nagpalakas sa bawat atake ko. Sa kaliwa, sinalubong ni Ryan ang isa pang wraith, at ang pagbangga ng kanilang mga sandata ay lumikha ng nakabibinging tunog. Pero tuso ang mga kalaban. Isang wraith ang biglang naging ulap at sumugod kay Ryan. Sinusubukang pasukin ang kanyang isipan. Hindi! Sigaw niya, pero agad siyang tinulungan ng liwanag mula kay Solene. Halos kasabay nito, isa pang wraith ang lumitaw sa blind spot ko. Mabilis kong sinalag ang atake gamit ang espada ko. Sumabog ang buhangin sa paligid namin. At doon namin napansin ang mas malaking panganib. Ang buhangin sa aming paanan ay unti-unting nagiging itim, parang kinakain ng anino. Sinusubukan nilang baguhin ang mismong lupa. Huwag, sigaw ni Ravel. Biglang lumubog ang 3 wraiths sa buhangin at muling lumitaw sa 3 magkakaibang posisyon. Isa sa harap ko, isa sa likod ni Solen at Mira, at isa sa gilid ni Ryan. Napapalibutan na nila kami. Natuto sila sa formation natin, sabi ni Ryan. Nanggigigil. Tumigil kami sandali, huminga ng malalim. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa lakas. Ito ay laban ng isip, ng estratehiya. Isang pagkakamali lang at matatalo kami. Ang huling tingin ko sa aking mga kasama ay puno ng determinasyon. Hindi kami papayag. Hindi masisira ang bayang ito. Ang hapon ay unti-unting nilalamon ng takip silim. At sa ilalim ng langit na may sugat, handa kaming harapin ang simula ng mahabang gabi. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng aming paglalakbay. Hanggang sa muli.